Hello guys, this is John D again and I'm sorry. Sorry guys kasi isang buwan na ako hindi nakapag-vlog. Ngayon ulit nandito lang kami. Waiting lang kami for another day and time check alas 4 na ata, no? Ganun lang. No, and we are here, no, waiting. So medyo bored. Actually, natapos na ang aking gawain sa aking mm, church ministry, which is attendance, no? Meron kami kasi attendance for church, no? Tapos, yan, nandito lang kami. Meron kaming i-ask ng question regarding the live groups, no? At may live group kami, meron kami tatanungin ng mga live group mentors. Sila coaches Mika and Ella mamaya. No? Nag-wait lang kami and then magsusulat na kami. Andito yung aking gamit. Ang question, so yung question dito, ang nakalagay, when did you start conducting a live group? How did it start? Number 2, what do you think are the importance of live group in the church? Sa Tagalog, kailan ka daw nag-start na nagsimula na mag-conduct o magbuo ng live group? Paano ito nagsimula? Pangalawa, what are ano ba na ano ang naiisip mo o gaano ka-importante ang live group sa ating simbahan? So mamaya kakausapin natin sila interview, no? At basta kausapin natin sila. Yan, no? Waiting lang kami dito para sa mga ibang mga kasama namin, sila si Cyril and Sab kung pupunta, I don't know. Wala at saka si Ayesha, nag-live group pa si Ella. So, mag-ask kami ng question sa kanila. Mamaya malalaman niyo. At nandito lang kami nag-aantay sa church. No? Yan, no? So yun guys, nandito na sila. Yan, interviewin ko na sila sa tanong dito sa SOD 3, no, sa lesson 2. No, nandito si Mika, no? Dito rin si Ella. Yan, sila yung dalawang mentor, mga coaches dito sa Life Giver Pandi na tatanungin namin kung paano nagsimula ang kanilang live group. No? Yan. Sige, Jonah. Ano mo yung tatanungin natin? Ayan. Actually, natanong na ni Jonah yung si Ella, natanong na ni Jonah. Ngayon tatanungin naman natin si Mika. Ano yung sagot niya about dito, no? Kasi ang number one, ulitin ko ulit, kagaya ng binidyo ko kanina, when did you start conducting live group? Kailan ka nagsimula na magbuo ng live group? At paano ito nagsimula? Pangalawa, what do you think are the importance of live group in the church? Ano bang naiisip mo kung bakit gaano ka-importante itong live group na to sa simbahan? O, ano sa tingin mo? Yan, no? Yan. Sige, number one po. Ate Mika, Coach Mika. Yan. Kailan daw nagsimula yung live group? Sa totoo, meron na agad kaming life group, hindi pa kami nakakapag-life retreat. Kasi tinulungan kami ng mentor namin para makapagbukas ng life group, no, tinulungan niya kami paano mag-disciple, no, at kahit naman bago pa lang kami mag-life retreat, nagsimula na kami. Pero di pa talaga kami asing marunong mag-handle ng life group. Ginawa lang namin yung tinuro niya sa amin. At yun, nag-handle lang kami. Tapos,
Ay dun siya nag-start tapos after nung life retreat namin mas dun talaga I think ayun talaga yung pinakasimula ng life group ko, eh. Kasi yung bago pa lang mag-life retreat parang ano ko lang yun, eh, parang idea ko lang siya na sige gusto ko 'to kasi inutos 'to sa'kin. Di ko pa talaga as in alam na purpose ko yun at pinapagawa yun sa'kin ni Lord, 'no. Pero nung nag-life retreat na kami dun ano, unti-unti dun nagsimula, 'no. Siguro I'm 16 years 17 years old pala nung nagsimula ako na magkaroon ng life group, 17 years old. Siguro 2, 3 disciple 'no, ayun yung mga pina-handle sa'kin ni Lord. At pangalawa naman pong tanong, sa'kin mahalaga yung life group and church kasi ano, eh, yung life group kasi dinisenyo siya ni Lord 'no, dinisenyo siya ni Lord 'no, mahalaga siya kasi ito yung goal mo, 'no, ito yung purpose mo na pinapagawa sa'yo ni Lord is mag-win, mag-make disciple 'no, ayun naman yung reason bakit ka makakapag-open ng life group, eh, kasi pinapagawa siya sa'yo ni Lord. Task mo siya 'no, na kinuman sa'yo ni Lord. Kaya nung nalaman ko kasi nung purpose, nung nag-life retreat ako, I see myself preaching the gospel in many people. Nakita ko talaga yung sarili ko, nagpe-preach ng gospel na sa maraming tao. At yung simula nun, dun ako nagsimula na mag-open na ng life group, 'no, naging on fire, naging maapoy, sa pagbubukas nun, 'no, at marami na rin akong na-disciple, pero marami din na nawala sa mahalaga talaga yung mag-life group. Kasi ano, eh, pinapagawa siya sa'yo ni Lord. Tapos, tsaka para mabago yung tao. Kasi yung paraan, yung way ni Lord para mabago yung tao is discipleship, 'no? Yung discipleship, siyempre 'pag nag-disciple ka, ila-life group mo 'yan, dun magbabago yung tao at gusto niya mas makikilala si Lord. Dinesign siya ni Lord kaya mahalaga siya. Tsaka command siya sa'tin ni Lord. Yun lang po. Ayun, that's all. Ayun yung sagot ni Coach Mika sa tanong dito sa SOD 3, Lesson 2. So, sa inyo na mga, halimbawa, mga nanonood, ano ba yung SOD 3? No, yung SOD 3 po kasi, SOD 1, SOD 2, SOD 3, gina, ah, isa po siyang klase parang schooling. Actually, schooling siya dito sa life giver, pandi life giver. No, ang ano diyan ang reason bakit may SOD kasi pinag-aaralan diyan about sa salita ng Diyos, about sa pag-aaral sa Word of God, sa marami pang iba. Halimbawa, live group kasi ang topic natin ngayon is live group. Ano nga ba yung live group? Kasi ang live group din pag-conduct siya ng para siyang pag-conduct sa mga bahay-bahay o sa kahit saan man na nagbibigay kayo ng oras na mapag-usapan nyo, no? Yung topic nyo. Then, uh, katulad din siya ng Bible study, no? Pero mas better yung live group, no? At ito namang SOD, ginagawa siya once a week, yung SOD 3. Yan, nasa SOD 3 na kami kasi may SOD 1, SOD 2, SOD 3. Tawag po dito ay uh, trainings, no? Pagkatapos mo dumaan sa life journey, sa life retreat, meron kang training. SOD 1, SOD 2, SOD 3. No, may life retreat din po kami tinatawag dito sa church, no? So ayun, dumadaan kami sa process. So meron kaming SOD 3 ngayon na ginagawa. Ganon ang ginagawa ng church namin. So hindi lang kami uma-attend lang, no? At hindi lang kami na nandito lang. Ang ginagawa talaga namin, no, may mga trainings para sa paglago ng aming spiritual na buhay. No, yan, may mga ganyan. At may mga marami pang iba, may tinatawag pa nga kaming kainos. Yung kainos naman, ano nga ba yung kainos? Yung kainos ay klase ng isang pag-aaral, nag-aaral ng mga estudyante doon ang tawag kasi doon ay Bible School. Schooling siya, college Bible School siya, Kainos. Mag-aaral ka about ng mas malalim about sa Diyos, about sa Bible, no? Maraming klase pang pag-aaralan doon. No, pero hindi ko pa alam kung ano yung meron sa Kainos, pero mas lalalim ka pagka nag-aral ka noon. No, sa inyo na mga hindi pa nakakaalam, no? I encourage you
every one of you, if you know the Life Giver Church, kung meron kang Life Giver Church diyan sa lugar nyo, pwede kang umattend diyan at dumaan sa process, maraming mga process diyan. No, nandito kami ngayon dito sa Life Giver Pandi Bulacan ay ah, meron kaming process. Kung may mga tao diyan na nanonood at taga dito, no, pwede kayong umattend sa aming church para lumago rin yung spiritual yung buhay, no? Yan, tapos na kami. Tapos na yung interview ko. Yung isa si Coach Ella kasi na interview na siya na nandun na yung sagot niya, no? At yun lang, ayun lang naman yung meron sa vlog ko ngayong araw na to. Yung update ko lang talaga. Hey guys, thank you. So yun guys, no? Ayun lang yung update natin for today. At mag-update pa ulit ako. Sorry guys kung medyo hindi ako nakakapag-vlog na. Sa susunod ulit mag-vlog na ako. Dadalasan ko na, no? Dadalasan ko na mag-vlog. At nandito ako ngayon sa church at gabi na po. At siguro marami pang nangyayari, no? At akit tayo ngayon sa taas ng church para silipin sila tapos pababa rin ako saglit, no? Just to check them, no? Saglit lang. Kuya, doon ka na kay jowa ko. Ate, nakabit. Yun sila. Kuya, doon ka na kay Live group nila ngayon, one-on-one. Artificial No? intelligence. Ito yung taas ng church namin today, guys. Nakita nyo na to last time, yung mga nakapanood na. Nakita nyo na. Kung sabihin sikat, after 10 Pina- years, ay magiging sikat. Tinatawanan nila ako, guys. After 10 years, ay magiging sikat. Natawanan nila ako, guys. Dito muna tayo sa baba. Kasi magla-live group sila, nanggugulo lang ako. Yan, no? Basta na, ayun lang. No? Thank you so much, guys. And vlog ulit tayo sa susunod. No? Thank you.